Heto na, mga kababayan ko. Welcome po. Welcome po dito sa biyahe ni Koy TV, mga kapatid. Kung saan kayo ang ating number one. Okay. Good news, mga kababayan ko. Tuluyan na nga pong masasampahan ng kaso etong diktador at pasistang si Digong. Dahil mga kababayan, ay ayon po dito sa ating nalaman, ay ipinauubaya na nga po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ni Apo sa Department of Justice ang lahat ng desisyon kung sasampahan nga ba itong si Digong ng paglabag sa karapatang pangtao. Mukha po atang mga kababayan ay tuloy-tuloy na nga po ito dahil ito na yung inaantay na hustisya ng maraming Pilipinong damay sa extrajudicial killing. Aba, matindi po itong pag-uusapan natin at tignan po natin sa balita pong ito mga kababayan ko ay tila po naghuhugas kamay. Hugas kamay ang mga taong sangkot at mga matatapang noong panahon na isinasagawa ang EJK. Matatapang dahil protektado netong tatay nila. Dito sa banat natin mga kababayan ko, sisintensyahan na kagad natin sila. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Diretsahan na to mga kababayan ko para sa libo-libong Pilipinong biktima ng EJK nyo. Bato! Bato sa langit. Huwag naman sanang tamaan. Baka makalbo yung magagalit. At pulo-pulo na tumatakbo, mga kapatid, no? Ang intindihin mo kung paano mo ipapaliwanag yung 51 billion, hindi na yung pagsalag dito sa problema ng tatay mo. At eto, mga kababayan ko, ang mga balita ngayon. Pakinggan natin. Uubaya na ni PBBM sa DOJ ang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa. Tingin naman ni Ito unang bitaw pa lang ng balita na to, alam ko kagad mga kababayan ko. Ipinauubaya na sa Department of Justice. Ngayon, I'm calling the attention of Department of Justice Secretary SOJ Boying Remulla. Ngayon nyo po patunayan na kayo po ay patas. Opo, kayo po ay patas mga kababayan ko. Kapag hindi kinasuhan ni Boying o ng DOJ, etong si mga kababayan ko, etong si Digong mga kapatid, magkakaroon ng problema. Kapag hindi nakasuhan itong si Duterte. Kasi mga kababayan ko hamon ko to sa DOJ. I'm not challenging but syempre, gandahan natin mga kababayan ko para buyuin ko na si Secretary Boying, sampahan na ng kaso to. Diba? Mga kapatid. Marahil marami sa atin dito ang gusto talagang makasuhan to. Kahit naman ako gusto kong makasuhan para mapanagot mga kababayan eh. Maraming binudol mga kapatid, di ba? Tuloy. Senator Bato de la Rosa, demolition job ito na may kaugnayan sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ano? Demolition job? Ito? Itong pagsasampa ng kaso? Itong inirerekomenda ng Quadcom na sampahan ng kaso ng Department of Justice? Demolition job ba ito, mga kababayan ko? Mga kapatid? This is not a demolition job, mga kababayan ko. Hindi demolition job ang nangyayari dyan, mga kapatid. Wala pong demolition job ako nakikita dyan. Part yan ng trabaho ng Kongreso na alamin, mga kababayan ko, yung mga nangyari, imbestigahan na dapat imbestigahan na doon pa dapat. Mga kababayan, hindi yan demolition job. Mali ka dyan, Senator Bato.
Itong bukod tanging senador na to naniniwala sa puncher, umaatake na naman eh. Nakananteteng, oo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Pakinggan natin. Ibibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng Department of Justice ang rekomendasyon ng House Quadcom na kasong crime against humanity. Laban kay dating Pangulong Duterte, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at iba pa kaugnay ng drug war. Kasi sila kasi yung yung primary nito eh. During that time, mga kababayan ko, itong si Digong nyo, no? Inudyokan niya kasi itong mga pulis na, tudasin nyo, pag nang laban, tudasin nyo, huwag niyong bubuhay, mayroon pa pala kayo reward. Diba? Mga kababayan ko, at during that time, si Bato naman, mga kababayan ko, ang chief of police nung nangyayari ang extrajudicial killing. At si Bongo naman, mga kababayan ko, ang executive secretary o ang ES, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, may mga aligasyon na pinukol sa kanila, na binuking ni Garma, mga kababayan ko, at pinakamatindi pa po dito, mga kababayan ko, maraming sinabi. Ngayon, tumatakbo sa isip ngayon ng mga tao, mga kababayan. Wala na tayo sa Statute of Human Liberty, wala na tayo sa ICC, kumalas na tayo doon, yun ang ini-excess nila. Pero hindi nila alam, merong Republic Act 9851, ayan na, Republic Act 9851, na matagal na palang naisabatas sa bansa natin, na crime against humanity, mga kababayan ko na tinatawag. Ngayon, doon papasok ngayon yung salitang kahit, mga kababayan ko, kahit wala pong ICC sa Pilipinas, pwede pong sampahan ng kaso si Digong. At yun po dapat gawin ng DOJ. Gamitin itong Republic Act 9851 upang ma-implement sa mga sangkot sa EJK. Can you imagine, mga kababayan ko, kung si President Ferdinand Edralin Marcos ay pinaparatangan na nagpapamasaker, mga kababayan ko, at maraming Pilipino daw ang namatay during the administration of Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan ko. Hindi nyo ba alam na breaking the record na si Digong, tinalo ni Digong yung paratang kay paratang lang paratang kay IFEM, mga kababayan ko. Tinalbugan pa ni Duterte. Si Duterte, tinriple, ginawang 30,000. Ganong katindi, mga kababayan. Di ba? Mga kapatid. So ngayon, mga kababayan ko, nakikita nyo, ganyan ang ginagawa nila. Dapat bang kasuhan? Kung tutusin, matagal lang dapat kinasuhan to si Duterte. Kasi meron namang grounds kung tawagin. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, Republic Act 9851, na crimes against humanity, mga kababayan ko, na matagal na isinabatas yan, 2009. Mga kababayan ko, yun ang gagamitin na grounds para masampahan to ng kaso. At yun ang gagamitin na nilabag nila, mga kababayan ko. Well, for me, mga kababayan ko, it's enough para ipakulong tong si Digong at ang iba pang sangkot dito, mga kababayan ko. Tuloy. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So for me, agree ako doon na ipinaubaya na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice to. Kasi kung hindi papaubayan ni President Bongbong Marcos ito sa Department of Justice, mga ubayan ko, at kung sasabihin at makikialam siya dito, magmumukhang bias. Sabihin na naman ng mga Duterte supporter, mga kababayan ko, ay PBBM, pinakukulong mo si Duterte. Sabihin na naman ni Bato, propaganda ito para masira masira kami dito, kami tumatakbo kami. Na naman, mga kababayan ko, tirada nila dyan, pupusta ako, maniwala kayo sa akin. Tuloy. Titignan pa yan. Tama na, mga kababayan ko, talaga na ipaubayan ni Presidente sa Department of Justice. Well, if the Department of Justice ay hindi ginampanan ng kanilang trabaho, bias kayo dyan. Totoo yan. Magiging bias kayo dyan, Department of Justice. How about the 30,000 Filipino who died on extrajudicial killing? Sabi naman ni Bato, mga kababayan ko, ito naman yung dahilan niya dito.
Black Ops daw. Senator De La Rosa hindi na nagulat sa rekomendasyon ng Kamara. They're moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Yun naman talaga yung gawin nila, kanilang pakay. Hindi Senator Bato de la Rosa, you are one of the isa ka sa mga tao na nag-execute ng extrajudicial killing. Without your command, hindi gagawin ng pulis yan. Tama ba ako? Tapos sasabihin nyo, it's a propaganda against you and to your sa mga kasama mo dyan na tumatakbo sa Senado para hindi kayo manalo. Ano? Kalokohan to. Talagang i-demolish ang Duterte at kanyang mga kalyado. Hindi i-demolish. Matagal na, sorry Senator Bato matagal na kayong na-demolish. Matagal na kayo na-demolish. Hindi lang ngayon, matagal na kayo na-demolish. Hindi yan demolition job against sa mga kaalyado ng mga Duterte. Kasalanan nyo yan at kailangan pagbayaran ninyo. Kasalanan nyo yan dahil kayo nagpatupad yan. Hindi naman si Marcos ang nagpatupad yan. Kayo nagpatupad yan. Hindi naman presidente si BBM nun eh. So ngayon, mga kababayan ko, hindi naman ang speaker si Martin Romualdez nun. Ngayon lang nauungkat yan kasi nung panahon ninyo, bawal kayong usigin. Ngayon sa panahon ni PBBM, pantay-pantay ang batas, pwede na kayong usigin. Nung nausig kayo at nalalaman yung mga baho ninyo tungkol dyan sa EJK, ang sasabihin nyo ngayon, it's a demolition job against sa mga kaalyado ni Duterte. What? Diba mga kababayan? Tingnan nyo yung argument niya. Tuloy. Pakay. Talagang i-demolish ang Duterte at kanyang mga kalyado. Iyaking bata to mga kapatid Tuloy. Sige lang, harapin natin yan pag i-file na ng DOJ yung kaso. Harapin natin yan. Talagang haharapin nyo yan. Pasalamat pa nga kayo Hindi pa International Criminal Court ang haharapin ninyo. Diba? Korte pa sa Pilipinas, mga kapatid. Sa tingin din ni De La Rosa, gusto daw gibain ng ilang kongresista ang kandidatura nila ni Senator Bongo sa bilang Pilipino 2025. Ano yan? Guys, argument na yan, pambata Gusto daw gibain ng mga kongresista yung team nila ni Senator Bongo at siya para sa halalan this coming 2025, mga kababayan ko. Ano klase yan? Alam nyo, hindi na kayo kailangang gibain. Gibang-giba na kayo. Kailangan pa ba kayong gibain? Tuloy. Posibleng may kinalaman din daw ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. May kinalaman din daw itong impeachment laban kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Anong argumento itong sinasabi ni Senator Bato? Mawalang galang lang mamang pulis. Ay, mamang senador na pala. Matatapos na pala ang termino. Ito lang yan Mr. Senator. Paalala ko lang mawalang galang, no? Kung tutuusin po, no, hindi po yan preparation or demolition job against sa inyo para gawin at i-execute yung pagpapa-impeach kay Inday. Kahit kayo po ay manalo pa ni Senator Bongo at ikaw, matutuloy pa rin po ang impeachment. Mga kababayan, matutuloy pa rin po. Tuloy. Pag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo. Grabe naman yan. Grabe naman todo buhat sa mga bangkuan ninyo. Ang titigas ng mga pagmumukha nyo Kung kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil madidemolish kami. Sabi pa dito, gusto ngayon ng nawalang haharang dito sa Senado sa impeachment ni Inday Sara Duterte.
Alam mo, hindi na, alam mo ha, ako 100% ha, Senator Bato ha, your place is number 14 and Bongo is nasa number 26. Sobrang layo, mga kababayan ko, ng surveys ninyo. Napakalayo ng numbers ninyo. Promise. Hindi kayo pasok sa top 12. No? Hindi kayo pasok sa top 12. Nasa number 26 spot kayo at ito naman si Bato ay nasa number 14 spot. Malayo, mga kababayan. Yun lang yun. Next year, dahil na-demolish kami, ang gusto ngayon, wala nang harang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay VP Sara. Talagang kahit hindi naman po kayo manalo kahit manalo pa po kayo mai-impeach yan si Inday Sara. Or else, kailangan nang bumaba ni Inday sa 2025. That's it, mga kababayan ko. So, yun na, tuloy-tuloy na sila. Kanila ng mundo. Nagtataka naman daw si Senator Bongo sa Quadcom dahil una na nitong sinabi na huwag idamay ang walang kinalaman. Pero tila lahat daw ng nabanggit sa hearing kahit sabi-sabi at walang katibayan, dinamay na raw sa rekomendasyong kasuhan. Ha? Walang katibayan? May katibayan. Napakaraming testigo. Isa sa pinakamabigat yung kay Garma. Tulad ni De La Rosa, haharapin din daw ni Senator Go ang alegasyon pag naisampay ito sa korte. Ayon naman sa anak ng dating Pangulo na si Davao Congressman Paulo Duterte, kung talagang seryoso ang Kamara na imbestigahan ang paglaganap ng iligal na droga sa bansa, dapat simulan nila sa watchlist ng PIDEA noong Duterte administration. Ha? Sa Duterte administration? Ang tanong, pati di mo sinita yung kapatid mo? Diba? One of the video na dapat yung sitahin, hindi na magtanong sa watchlist. Tanungin nyo na lang yung video ni Baste. Diba, mga kababayan ko, nakita nyo? With Ellen Adarna na sumisibat. Diba? Sumisibat ng kush. Doon pa lang dapat tanungin nyo na yun Ito si Pulong, hugas kamay palagi ito itong kaibigan ni Along. Tuloy. Kasama raw sa nasabing listahan ng ilang kaanak ng mga mambabatas. Lilinisin din daw niya ang kanyang pangalan dahil kumpiyansa raw si Duterte na lalabas na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Walang basihan? Yung 51 billion pesos na pera sa Davao na pondo nung panahon ng tatay niya, walang basihan pa rin yun? Yung tattoo mo sa likod na hindi mo pinapakita, kung member ka ng triad, ayaw mo ipakita, wala pa rin bambasehan nyo kahit may tattoo ka talaga? Siya ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon naman sa DOJ, pag-aaralan nila ang rekomendasyon ng Quadcom. Maging si dating Pangulong Duterte, posible raw ipasampina. Iko-consolidate po natin yan kasama ng bagong committee report ng Quadcom. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, IHL, or crimes against humanity was really committed. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Alam mo, mga kababayan ko, ito lang kasi ang nakikita ko dyan Kailangan sampahan ng demand at kaso yang si Duterte. Kapag hindi sinampahan ng demand at kaso yan, mga kababayan ko, ang lalabas nito, mga kapatid, tayong mga Pilipino ay hindi natin mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ng 30,000 Pilipino who died on extrajudicial killing. Mga kababayan ko. Ganun pa man, mga kababayan ko, kampante ako na sa opinyon ko ay masasampahan po ito ng kaso. Dahil meron po tayong batas noong 2009 na naaprubahan at pinirmahan at naisabatas ang Republic Act 9851 na Crimes Against Humanity, mga kababayan ko, na gagamiting grounds ng DOJ upang tuluyan na masampahan ng kaso ito. Ngayon, ang tanong dito, kung masasampahan ba si Duterte at makukulong ba si Digong, mga kababayan ko? Sa regular ba na kulungan? Mga kababayan? Ako, naniniwala ako, hindi.
mga kapatid. Hindi makukulong yan sa regular na kulungan. Baka itapon pa yan sa home for the agent. Mga kababayan. Baka doon pa matapon yan, mga kapatid. Diba? O baka doon matapon yan sa, alam nyo na, hindi naman pwede sa correctional yan. Mambababae lang yan doon. Pero ako I guarantee mga kababayan ko na sasampahan at sasampahan ng kaso to ng Department of Justice. Hopefully. Abangan natin yung susunod na storya nito mga kababayan. Pero for the meantime, ito lang muna ang aking magiging reaksyon dito sa balitang ito. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.